malakas na may ulan. Oh my god, let's go. Saan sa pata Kalikabok. Good afternoon mga kaibigan, at nagbabalik muli ang Duncan Ride. At nandito ulit tayo ngayon sa panabago kong video. Babalik ako sa Batangas ngayong araw. As usual, trabaho ride ulit tayo. Kaya tanghali na tayo malis. Tingnan mo, naka-boots ako. Parang hindi komportable. Ay, napakainit ngayong araw. Wala akong guwantes, di pa dumarating. Ang galing pa yata ng China. Ang lakas talaga ng torque nito cruiser. Naninibago ako. Bali kong gamit kasi yung C900, pumunta ako ng Olongapo City. Trabaho ride din. So haba na SCTEX, grabe. Dapat full tank ka palagi. Ito, papapul tank muna tayo kasi medyo malayo rin pupunta natin. Doon tayo sa Batangas. Kaya full tank ulit. Dito tayo sa kabila. Ayan. So nagloko ulit tong cruiser nung isang araw. Tinry ko yung warm up. Tapos pagpatay ko, nung bubuksan ko ulit, ayaw na mag start. So ang problema pala talaga is dun sa sa fuel pump motor. Kasi yung kinabit kong fuel pump motor dito, Lazada lang mga 500 plus lang pero gumagana. So kaya pala siya palagi namamatayan, saka hindi nag-i-start. Yun nga, yung fuel pump motor na binili ko sa Lazada. Pero yung kinabit ko ulit dito, Lazada ulit. No? So medyo mahal kasi yung fuel pump assembly na genuine na fuel pump assembly. So abutin ng mga 9,000 to 10,000. So ito, pinapakanandam ko muna. Boss, full tank. Premium. Boss, full tank. Michelle, go plus kayo dyan? Wala po ito sir. Ganda niya bagong linis. Ganda talaga ng Vulcan. So yun nga, pinapakanadaman ko siya kung magloloko ulit. Pagloko pa rin, sabihin palyado talaga yung nabibili sa Lazada na fuel pump motor, hindi siya tumatagal. So doon ako bibili na fuel pump assembly mismo sa Kawasaki, yung genuine. Yun, sabihin hindi siya tumatagal dun sa yung sa Lazada. Ibig sabihin hindi siya ganun tumatagal pag kinabit na yung motor na yun. So genuine talagang okay. So yun, hintayin natin. Pag nagloko, bibili na tayo ng genuine na fuel pump assembly. Hindi kasi makabili sa Kawasaki ng na motor lang. Kailangan yung assembly. 439 dyan. Thank you. Assembly dapat. So tara na. Nung huling ride ko sa Olongapo, ang sarap palang dumaan doon sa SCTEX South. Pakahaba, kailangan full tank ka. Kasi yung gasoline station doon na sa dulo ng SCTEX. Tapos wala pa, isa lang yung stopover doon na maabutan nyo, na madadaanan nyo pala. Isa lang. So wala siyang mga tindahan, meron siyang CR. Yun, kabilaan yun. Isang CR lang sa kalagitnaan ng SCTEX. Yun lang yung stopover niya. Kaya maganda, marami ganda ng pagkain. Kasi wala kayong makitang bilihan doon sa SCTEX South. Sa kailangan full tank. Kasi pag di ka na pag full tank, baka maubusan ng gas sa kalagitnaan ng SCTEX. Wala kang mabibili ng gas doon kundi sa dulo na. Yun. Ang sarap talaga ng Vulcan, kahit traffic parang wala lang. Hindi nakakapagod. Nakaka-enjoy talaga. Kaya ayaw ito ibenta ayaw talaga itong ibenta. Minsan gusto ko siya ibenta pag nagloloko, pero pag okay siya, ayun, ayaw ko siya ibenta.
So let's see, no, let's see. Napakasarap talaga. Ito talaga yung binabayaran sa ganitong style eh. Itong ganitong riding style, riding position. Napaka-relax talaga. Sarap. Tapos ano, nanibago ako. Ang lakas ng torque na to compare dun sa Z9, kasi yung Z9, kung di ako nagkakamali, siya yung over square, and then itong cruiser, itong mga under square. Yung mga under square yung ano, yung malalakas yung torque. Kaya konting tiga mo pa lang, konting ano mo pa lang sa throttle, ang lakas na. Yan, nakakagulat eh. Di pa talaga ano, di ka pahirapan kumbaga. Konting piga, andar, tapos ang relax ng riding position, saka pa, di ba? Kaya nakakainahayang kung ibebenta to eh. Tapos nabili ko kasi to sa halagang 295, second hand pa. Tapos yung odo niya nasa 700, kaya sinong hindi manghihinayang, di ba? Sino hindi manghihinayang sa ganoong kamura ko nabili tong motor na to? 700 yung odometer, tapos 295,000. Actually, binebenta to ng 310. So, natawaran ko lang ng 295. Kasi nga, yung gumagamit, na stroke na. And then, syempre, itong motor, nakatambak lang, di ba? So, sino gagamit? Kaya, syempre, yung may-ari, napag-isip-isip niya, kailangan niya na ibenta yung motor para na rin sa mga medical bills niya, di ba? Sa pagpapagamot niya. Kaya yun ang kinahantungan nitong motor na to. Pero hindi naman siya nagkamali sa bumili sa bagong may-ari, kasi ako, maingat talaga ako. Saka di ako mahilig maglaspag ng motor, hindi ako kaskasero, hindi. Actually, relax lang ako mag-drive palagi. Hindi ko binibirit. Hanggat maaari hindi ko in-stress yung motor, para syempre tumagal yung kanyang buhay, yung makina, di ba? Kaya swerte yung mga bumibili ng motor sa akin, kasi palaging okay bago ko ibenta. So di ko alam kung magpapakipit ako ng RFID, no, kasi medyo nagmamadali ako, kasi Batangas yung pupuntahan natin, mga 2.5 hours pa yung biyahe. Or pwedeng ngayon na, sige, try natin para dire-diretso na mamaya pag-uwi. Kasi pag pauwi ako dito sa toll gate na to, haba ng pila, ayoko naman sumingit, nakakahiya. Porket ba motor ko singit ka na singit, kawawa naman yan yung mga pumila na maayos. Sige, napakapit tayo, dami nakapila. Doon na nga lang sa kabilang sa kabilang exit na lang. Haba ng pila baka matagalan lalo ako. Dito na tayo sa expressway, sa may MCX. Dire-diretso na tayo. Sarap talaga. Sarap din ang tunog, kahit medyo tunog lata yung tambucho natin. Nung nasa SCTEX ako, gamit yung C900, narindinteng ako kasi tagal kong tumatakbo ron. Tapos syempre medyo high RPM pa. Yung mga takbo ka lang naman, mga nasa 80 to 90, mga ganun. Kasi para tipid sa gasolina. Pero pag ganun kahabang rides na dire-diretso, sakit sa tenga nakakarindi siya. Kaya ito ngayon, nakasuot ako ng earmuffs para hindi ko masyado naririnig yung lakas ng tambucho, para medyo kontrolado yung ingay. Yung tama-tama lang, yung maririnig nyo pa rin yung busina ng ibang sasakyan, para aware kayo. Nagtataka ko ganina, tumatabo ko sa SLEX, nasa 60 kilometers per hour lang. Sabi ko, ba't gano'n, parang bagal ko. Pero nakakasabay ako sa mga sasakyan. Di pala nakaset sa miles per hour. Di pala kilometer per hour. Nakto, uulan. Yung dalawang kapote, pag itaas lang, patay ako. Deads. Oh my God. Oh my God. Napakahinto muna tayo.
silungan. Woo! Ayan o, yung Maria Makiling. Dito tayo sa Startol. Mali. Dapat pala sinuot ko yung ano ko, yung bag. Ayan. Di ko pinapatay yung makina, baka mamaya di na mag-start eh. Dito tayo sa Startol. Oh yeah, adventure na naman. Kanina, lakas ang ulan. Mabuti, medyo tumila na. Wala akong dalang pang iba pang kapote kasi di kasya sa bag ko. Dinala ko lang yung pang itaas kasi meron akong dalang mga papeles. Umulan na naman. Dala ko papeles saka yung mahalagang gamit, mga electronics. Ay nako. Kanina, lalaki ng patak. Pero siguro maya maya mawala rin yan. Medyo basa pa yata yung lens. Lakas ng patak. Patayin ko muna. Ayan, nawala na naman yung ulan. Pero pagtang dulo, madilim ulit yung kalangitan. Ayan, medyo maaraw na konti. Inisip ko lang yung lens. Hindi yun nakita. Sarap. Sarap na ganina, sobrang init ngayon, sobrang lamig naman. Nanginginig yung mga kamay ko. Yan, papatak na naman yung ulan. Papatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Pero masaya, masaya. Adventure. Adventure to. Sarap ang motor. Basa yung wallet ko, may mga receivable naman. Stop over nga muna ako. May tae ah. Yeah. Patpanan natin wallet sa loob ng bag. Kung kunyari CR na kayo, pwede kayo mag stop over dito. Tapos ayun tataas naman ng mga damuhan hindi naman kayo makikita. Saka ayun daming punas ang punas, joke lang. Yung boots ko sakto, nakaboots tayo. Dahil lumalakas na may ulan. Oh my god, let's go. Manginginig ang itlog ko na mamaya, malamig yung pupunta ako. Ay nako. Adventure, adventure time. Sarap. Sarap sana kung makapunta ako ng mga norte, yung mga bulubundukin. Tapos ito yung dala ko. Tapos biglang masisira sa Sagada. Gusto ko talaga pumunta ng Sagada Tumidilim na naman. Oh my god. Woo! Sarap na ride. Adventure.
adventure time. Minsan nakaboring lang dito kasi dire-diretso, wala na pag yan, umuulan. Lakas na. Sa power muna ako dito sa Petron. Chinek ko lang yung gamit ko sa bag. Ay ay ay. Yung mga riders din dun Diretso na tayo. Kasi ano oras pa tayo makakauwi nito. Mukhang tumigil na rin yung ulan. Kaso wala, basa na tayo. Magpapatuyo na lang tayo sa hangin. Basa na yung mga itlog ko. Sa impitan nyo. Ay ay ay. Woo! Adventure time. Wala na ulan. Pero ang lamig na sa mga kamay. Wala akong guantes. Woo! Pero ingat tayo kasi madalas siya daan. Baka sa tawag dito bumulas yung likurang gulungan natin. Yun, medyo tuyo na yung daan. Ay ay ay. Adventure. Ayoko dito sa kabilang side kasi ang daming lubak dyan. Sige na nga. Kasi sabi bawal daw magbabad sa inner lane, for overtaking only. So pagka malapit na tayo dun sa track, lagpasan na lang natin. Kita nyo yung speedometer ko 54 miles. Di ko pala naset sa kilometer, kaya pala sa lupit parang bagal ko. Ano, naka miles per hour siya. Nanaulan. A few moments later. Naglolo ko yung GoPro ko, dito na ako sa Batangas. Sana magamit ko pa ng matagal doon. Lolo ko siya. Hintay ko lang yung client. Dito tayo RFID. Dito tayo sa may Batangas. Tarzan. Nakapitan na. Okay na po. Thank you.